Kumusta ka? At salamat sa pagbabahagi mo ng mga source na ito. Aaminin ko, pagkatapos kong basahin lahat, may isang ideya na talagang tumatak at hindi ako mapakali. Ano yun? Ito yung konsepto na ang ibinabalik daw kay Satanas o kay Azazel, hindi mismo yung kasalanan na ginawa, kundi yung mismong kalooban o pagnanasang magkasala. Oo. Medyo mabigat at kakaiba pakinggan, di ba? Oo, kasi binabago nito yung karaniwang pagtingin natin sa kasalanan at pananagutan. Kadalasan iniisip natin na ang kasalanan ng isang bagay na ginawa, isang aksyon. Tama. Pero ang sinasabi ng mga materyalismo, mas malalim pa riyan. Kumbaga sa computer parang virus. Hindi mo naman ibinabalik sa hacker yung mga nasirang files eh. Okay. Ang isinasauri mo ay yung mismong malicious code na naging sanhi ng lahat. Ganda ng analogy na yan. So, para lubusan nating maintindihan yung malicious code na yan, kailangan nating himayin ang buong kaso. Simula sa pinakaunang eksena sa Hardin ng Eden. Sige? Ang mission natin ngayon ay subukang sagutin yung tanong na sino ba talaga ang may pananagutan sa kasalanan? Okay, simulan natin sa mga pundasyon na inilatag ng mga source mo. Ano ba yung mga, kumbaga, rules of the game dito? Sige, may ilang mahahalagang premise tayong kailangang hawakan. Una, malinaw na si Satanas ang pinagmulan, ang nagtanim ng ideya. Kung walang manunukso, ayon sa argumento rito, hindi raw magkakasala si Adan. Okay, so siya yung ugat. Pero, at ito yung ikalawang premise, hindi kayang pilitin ni Satanas si Adan. Ang kapangyarihan lang niya ay magsinungaling, manukso, nasa kay Adan pa rin ang pinal na desisyon. Okay. So, may pananagutan sila pareho pero magkaiba ang angkad. Si Satanas bilang mastermind, tapos si Adan bilang yung kumagat sa pain. Eksakto. At dyan pumapasok yung ikatlong premise na magiging susi sa lahat. Mahahatulan lang daw si Satanas sa krimen niya kapag nagsisi si Adan. Teka, paano yun? Parang kailangan muna ng testimonya mula sa biktima para tuluyang makonvict yung akusado. At syempre, ang tanging paraan para magkaroon ng saysay ang pagsisisi ni Adan ay sa pamamagitan ng dugo ni Jesus bilang pantubos. Itong apat na to, bale, ang bubuo sa framework ng usapan natin. Okay, sige. Dito ko medyo napaisip, yung sinasabi ng source na imposibleng magkasala si Adan ng kusa. Parang sinasabi na wala siyang likas na kakayahan para dun. Di ba parang tinatanggalan na siya ng pananagutan nun? Magandang tanong yan. Diyan talaga nagiging komplikado eh. Ang lohika ng source ay ganito. Kung may kakayahan si Adan na mag-isip ng kasalanan from scratch, kumbaga, Mula sa wala. oo, nangangahulugan yun na ang antas ng kaalaman niya sa mabuti at masama ay halos kapantay na ng sa mga anghel. At kung nagkasala siya ng may ganoong kalawak na kaalaman, ang tawag doon ay hindi na pagkakamali, hindi pagkalinlang. Kundi? Purong rebellion. At sa ganoong sitwasyon, halos imposible na ang pagsisisi. So ang pagiging inosente niya o siguro ignorante sa kasamaan ang mismong dahilan kung bakit kailangan niya ng panlabas na impluensya. Tama. Ang ginagamit na analohiya sa mga binigay mo ay si Adan bilang lupa o bukid. Kung walang itatanim na binhi, siya ay isang tagatanggap lang. Ang itinanim ni Satanas gamit ang kasinungalingan ay ang binhi ng pagnanasa. At ang ibinunga naman ni Adan bilang lupa ay yung gawa ng kasalanan. Eksakto. Ipinapakita nito na magkaiba ang pinagmula ng ideya at ang nagsagawa ng aksyon. Pero hindi lang naman basta kumagat sa pain si Adan, di ba? May mas malalim na motibo. At hindi ito yung karaniwang iniisip natin na gusto niyang labanan ng Diyos. Dito nagiging mas trahedya ang kwento. Ayon sa mga materyalismo, ang ugat ng desisyon ni Adan ay hindi pagkamuhi sa Diyos, kundi yung sobrang pag-ibig niya kay Eva. Nang makita niyang kumain na si Eva at tiyak na mapapahamak, hindi niya kinaya ang ideya na maiwang mag-isa. Mas pinili niyang samahan si Eva sa kapahamakan kaysa manatiling masunurin nang wala ito. Sandali, grabe yung puntong yan. So, bago pa man dumating yung ahas, may problema na pala sa puso ni Adan. Nakatago lang. Oo. Parang isang lamat sa pader na naghihintay lang ng lindol para tuluyang gumuho. Napakagandang paglalarawan yan. At iyon mismo ang argumento.
Mayroon ang nakatagong kasalanan si Adan, ang idolatry, yung paggawa niyang Diyos kay Eva sa puso niya. Wow. Pero, at ito ang mahalaga, kung walang lindol, kung walang panunukso mula kay Satanas, mananatili lang sanang nakatago yung lamat na iyon. Ang tukso ang nagsilbing catalyst. Yung nagtulak para lumabas? Oo, para lumabas at mahayag yung kahinaang iyon. Dito mo makikita ang kaibahan nila ni Satanas. Kasi ang kasalanan ni Satanas ay vertical, gusto niyang pumantay sa Diyos. Ang kasalanan ni Adan, horizontal. Mas minahal niya ang kapwa kaysa sa Diyos. Okay, palalim ng palalim to. Kung may lamat na pala at alam ng Diyos na darating ang lindol na si Satanas, bakit parang hinayaan lang niya? Kung titingnan mo, parang isang setup. Iyan ang tanong na, nagkakahalaga ng $1 trillion. At ang sagot ng mga source mo ay umiikot sa isang konsepto na napakahalaga. Ang malayang kalooban, free will. Free will. Ang argumentong inilalatag dito ay sagrado para sa Diyos ang free will na ibinigay niya sa lahat ng kanyang nilikha. Hindi niya ito minamanipula o pinipilit. Ang kanyang paghatol ay nagiging tunay na makatarungan dahil binibigyan niya ng tunay, hindi pa kunwaring pagkakataon. Ang bawat isa na piliin ang sarili nilang tadhana. So, kung ganoon pala, na nirerespeto ng Diyos ang free will, kahit sa pagpili ng kasamaan, paano pa natin matatawag na sovereign o makapangyarihan sa lahat ang Diyos? Paano naglalaro ang dalawang konseptong yan? Dito papasok ang mas malawak na pananaw. Ang sovereignty ng Diyos ay hindi ipinapakita sa pamamagitan ng pamimilit, kundi sa kanyang kakayahang isakatuparan ang kanyang perpektong plano sa kabila ng layang desisyon ng kanyang mga nilikha. Ayon sa isang punto rito, ang pagnanasang magkasala ay hindi kayang puksiin ng takot o puwersa. Pag-ibig lang ang tanging makakatalo dito. Kung pipilitin ng Diyos ang lahat na sumunod, mawawala ng saysay ang pag-ibig. Kasi hindi na totoo. Hindi galing sa puso. Magiging mga robot lang lahat. Okay. So parang ang sinasabi mo, yung pagiging publiko ng buong proseso mula sa tukso hanggang sa krus, hanggang sa huling paghuhukom, ay para na ring gamot sa pagdududa ng lahat. Para walang makapagsabi na, pinilit lang kami. Pag-ibig ng Diyos. Kasi kung hindi, kung may mananatiling pagdududa sa katangian ng Diyos, hindi pa masasabing tunay na kumpleto o ganap ang free will. Bakit? Dahil ang tunay na malayang pagpili ay nangangailangan ng buong kaalaman sa lahat ng pagpipilian. At ang krus na tatalakayin natin mamaya, ang ultimong paghahayag ng isa sa mga pagpipiliang iyon, ang daan ng pag-ibig at sakripisyo. At dahil sa dinamikong ito, kaya pala may pagkakataon si Adan na magsisi, di tulad ng ibang nilalang. Oo. Ipinapaliwanag dito ng malinaw yung pagkakaiba ng nalinlang kumpara sa sinadyang magkasala. Oo, dahil si Adan ay nalinlang pinaniwala sa isang kasinungalingan yung hindi kayo mamamatay. May puang para sa pagbabago kapag nalaman na niya ang katotohanan. Kapag nakita niya ang resulta ng desisyon niya, pwede niyang pagsisihan iyon. Hindi pa sarado. Hindi pa. Ikumpara ito ng source sa sitwasyon ng mga anghel na sumunod kay Satanas. At ano ang pagkakaiba nila? Ang mga anghel daw ay may mas maraming liwanag. Mas malapit sila sa trono ng Diyos, mas marami silang direktang kaalaman sa kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan. Okay, gets? Kaya naman, ang kanilang pagpili na magrebelde ay itinuturing na sinadya. Hindi bunga ng simpleng panlinlang. Ginawa nila ito ng may buong kaalaman. Wala nang puwang para sabihing, sorry, hindi ko alam. So dahil doon, pinal na ang desisyon nila. Pinal na. Kaya't nagiging halos imposible na rin ang pagsisisi. At kung ikokonekta natin yan sa mas malaking larawan, ito pala ang theological na batayan kung bakit ang handog pantubos ni Jesus ay partikular na para sa sangkatauhan, hindi para sa mga anghel na nagkasala. Tama ba? Tumpak. Ang plano ng pagtubos ay idinisenyo para sa mga nilalang na nagkasala dahil sa panlinlang at kahinaan, hindi para sa mga nagrebelge ng may buong liwanag at kaalaman. Okay. At para patunayan pa ang argumentong ito, may isa pang ebidensya na binanggit sa mga materyales, parang isang control group sa eksperimento. Ito yung tungkol sa Millennial Kingdom, yung 1,000 taong kaharian. Oo. Ayon sa interpretasyong nakalatag dyan, sa panahong iyon, si Satanas ay nakakulong.
Wala siyang kakayahang manuksok sa mundo. So anong resulta? Sa loob ng 1,000 taon, hindi raw nagkakasala ang mga tao. Ito raw ang pinakamatibay na ebidensya na ang sangkatauhan na kinakatawan ni Adan ay hindi likas na nagsisimula ng kasalanan. Kailangan ng isang external trigger. Isang tagatulak. Kung walang manunukso, nananatili lang nakatago ang lamat. Okay, malinaw na ang lahat ng piyesa. Ngayon, balik na tayo sa pinakasentro ng misteryo, itong konsepto ng Azazel o ang scapegoat. Paano nito isinasara ang buong kaso at ibinabalik ang lahat sa simula? Yung ritual ng Azazel sa aklat ng Levitico, napakatingkad na anino ng mangyayari. May 2 kambing, di ba? Oo, 2. Ang isa ay inihandog para sa kasalanan, pero yung ikalawa ang scapegoat dinadaluhan ng high priest. Ipinatapong niya ang kanyang mga kamay dito at isinasalin ang lahat ng kasalanan ng buong Israel sa kambing na iyon. At pagkatapos, pinapakawalan sa diserto. Pinapakawalan para dalhin papalayo ang mga kasalanan. Na kung babalikan natin yung pinakauna nating punto, ang isinasalin ay hindi lang yung listahan ng mga maling ginawa. Hindi, ito ang simbolikong pagbabalik ng mismong kaloobang magkasala, yung malicious code, yung pini ng kasinungalingan na nag-udyok sa lahat, pabalik sa orihinal na pinagmulan nito. Kay Satanas. Kay Satanas, parang sinasabi ng Diyos sa buong sangkinapal. Ang kasalanan ay ginawa ni Adan, pero ang pagnanasa para gawin ito ay itinanim ni Satanas, kaya't ibinabalik ko sa kanya ang responsibilidad para sa binin na kanyang itinanim. Wow! Ang ganda ng pagkakabuo ng lohika. So, ang huling tanong na lang, saan pumapasok ang krus sa lahat ng ito? Ito ba ay isang plan B? Isang emergency response noong nagkamali ang lahat? Ayon sa mga source mo, malinaw na hindi. Ang krus ang sentro ng lahat. Ito ang plan A mula pa sa simula. Mula pa sa simula. Oo, bago pa man likhain ng mundo, alam na ng Diyos sa kanyang kaalaman sa hinaharap na manunukso si Satanas. At alam niyang mahuhulog sa tukso si Adan dahil sa kahinaan nito. Kaya, bago pa man maganap ang problema, inihanda na niya ang perpektong solusyon. At ang solusyon na iyon, may maraming layunin pala, hindi lang para patawarin si Adan. Oo, ito ay isang solusyon na tumutugon sa lahat ng aspeto ng kaso. Una, ang krus ang sukdulang pagpapakita ng 2 katangian ng Diyos. Ang kanyang perpektong katarungan na hindi pwedeng palampasin ng kasalanan. At ang kanyang walang hanggang pag-ibig na handang magsakripisyo. Ikalawa, ito ang legal na paraan para tubusin si Adan at ang kanyang lahi. Ikatlo, ito ang naging matibay na batayan para hutulan si Satanas sa krimen niya ng panlilinlang. At sa huli, at ito ang pinakamahalga, ang krus ang paraan para kompletuhin at gawing ganap ang malayang kalooban. Paanong kompletuhin? Dahil sa pamamagitan ng tagpapakita ng tunay na kahulugan ng pag-ibig, isang pag-ibig na nagsasakripisyo, taliwas sa pag-ibig sa sarili na ipinakita ni Satanas, binibigyan niya ang lahat ng nilalang ng malinaw na pagpipilian. Ah, okay. Hindi na sila pipili batay sa takot o sa kulang na kaalaman. Pipili na sila ngayon batay sa kung aling kaharian at aling klase ng pag-ibig ang gusto nilang panigan. Ang krus ang nagbigay linaw sa lahat. Grabe. So, kung lalagumin natin ang buong investigasyon natin, ayon sa mga source mo, ang usapin ng kasalanan, hindi pala isang simpleng kwento ng mabuti laban sa masama. Isa itong napakakomplikadong legal at moral na drama. Oo. May malinaw na pagkakaiba sa pananagutan ng nanlinlang at ng nalinlang. At ang buong konsepto ng free will, ang pundasyon kung bakit kinailangan ng isang napakalawak na plano ng pagtubos at paghatol. Tama. Ito isang plano na hindi lang naglalayong parusahan ng nagkasala, kundi ayusin ang mismong lamat sa sistema. At sa huli, ay bigyan ng tunay at ganap na kalayaan ang lahat na pumili. At bago tayo magtapos, here's a final thought to mull over. Sige. Kung ang tukso, ayon sa argumentong ito, ay nagsisilbi lamang para ilabas ang isang kahinaan na dati nang nasa loob natin, tulad ng idolatriya ni Adan kay Eva, paano natin masasabi na tayo ay tunay na walang kapintasan bago pa man dumating ang isang pagsubok? Wow! Anong ibig sabihin nito para sa sarili nating mga nakatagong lamat? Mga kahinaang naghihintay lang ng tamang lindol para lumabas?